Nangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, mag-focus po tayo, spreading the gospel online. Noong panahon ng mga sinaunang Kristiyano sa ancient Rome, ang marketplace, doon sila they gathered there. At yung marketplace na yon, o kaya tinatawag nating plaza, doon pumupunta ang mga tao na may interest sa new ideas, sa new teachings. Yun ang central location nila upang pag-aralan yung mga tinuturo, mga philosophy na nai-introduce sa mga tao. Yan ay mababasa po natin sa Acts chapter 17 verse 21. Binibigyan nila ng panahon talaga, pakinggan kung ano ang itinuturo sa kanila. Kung titignan po ninyo ang inyong mga Biblia sa Acts 17 verse 21 bilang introduction verse natin, tignan nyo. Acts chapter 17 verse 21. May mga Bibles ba kayo? Pwede din sa cellphone kung may Bible app kayo. Ang nakalagay dyan, sapagkat walang ginagawa ang mga taga-Atenas at mga dayuhang naninirahan doon, kundi ang mag-usap-usap at makinig tungkol sa mga bagong turo. Yun ang ginagawa nila noon. No? Sa early Bible times, binibigyan nila ng pagkakataon, binibigyan nila ng panahon ang makinig sa mga turo. So, ngayon, sa atin, itinuturing natin ang social media as the modern marketplace. Hindi na kailangang mag-gather ang mga tao sa plaza o sa patio o kaya sa mga parks upang pakinggan ang mga turo. Ngayon, hindi lang sa limited na space, ngunit ibinibilang natin ang social media na modern marketplace. And then, with this, ang reality po ay billions ng mga tao worldwide ay na-engage sa pagkilala ng bagong kultura, bagong idea, bagong religion on a daily basis. They are exposed to this on a daily basis dahil nga sa pag-usbong ng tinatawag nating social media. At tayong mga Kristiyano, we should also grab the opportunity to share the gospel of Jesus Christ using the social media. It wouldn't be a stretch to suggest, kailangan po, kailangang bigyan natin ng pagpapahalaga. Gamitin natin ang tinatawag nating digital frontier sa marketplace na tinatawag nating modern marketplace upang sa ganon ay may hayag at may lathala ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Every Christian, kung ibinibilang nyo, itinuturing ninyo ang mga sarili nyo na kayo'y mga Kristiyano, it is our responsibility to steward the social media platform for God's glory. Kailangan po nating gamitin ang social media platform na ito para maparangalan ang ating Diyos, lalong-lalo na sa public proclamation ng gospel. Tandaan po natin, kailangan po nating gawin yan. Ito po ang unang point na gusto ko palang i-share sa inyo, Nandyan naman sa kopya nyo, tignan nyo na lang. We need to share the gospel purposely or intentionally. Kailangan pong may intention. Kailangan pong sadyain natin. Bilang Kristiyano, it is our let's take it as a responsibility, as an opportunity. Kasi marami tayong pwedeng gawin sa social media. Maraming pwedeng gawin, lalong-lalo na kayong mga kabataan, kayong generation ngayon, kasi sinilang kayo sa tinatawag nating computer world. Kaya nga, pati batang maliit, binigyan mo ng cellphone, maya-maya, alam na niyang kalikutin yan kahit na hindi mo turuan. And then, dahil ganyan, gamitin po natin yung opportunity para maisulong ang gospel of Christ sapagkat ito po ang kailangan sa panahon ngayon. Kung concern tayo sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, para sa kanilang eternal destiny, kailangan pong hangarin natin, sadyain natin,
na i-share ang gospel. Purposely, intentionally. Sadyain po natin. Yun ang tinatawag na intentional. No? Kaya nga sabi ko, itong challenge sa atin kayo mga kabataan. Kung meron tayong panahon na i-post natin sa social media ang patungkol sa bakasyon, no? Yung politics, lalo na ngayon, nakikita ko may mga post sa patungkol sa politics. Yung mahilig sa sports, pinopost natin ang laro natin, no? At lalong-lalo na, marami sa inyo ang nagpupuyat para lang maglaro ng online games. Totoo ba o hindi? Nasasayang lang ang oras sa mga ganong bagay. Nasasayang actually, no? Para sa amin, kaming mga nakakatanda na, sinasabi namin sa inyo, you are just wasting time in playing online games. Walang may tutulong yan sa development ng buhay nyo. Either buhay spiritual, lalong-lalo ng buhay spiritual. At kahit sa secular na buhay nyo, wala pong may tutulong yan. Inuubos nyo lang ang oras nyo sa bagay na walang kabuluhan sa buhay nyo. Anong gamit niyan? You just enjoy, and then magpupuyat ka pa, affected ang health mo. Marami akong alam na kabataan na nagbababad sa paglalaro ng online games, umaabot sila ng 2 a.m., 3 a.m., tapos magigising na ng late, wala na. Kaya nga, ako bilang guro, teacher ako sa high school, math teacher ako, grade 9. Majority ng estudyante ko ay malayong-malayo ang level of understanding, level of comprehension nila sa subject na inaaral nila. Bakit? Na isang malaking factor ay dahil dyan sa gadget. Yan ang pinakamalaking factor. That kapag hindi po tayo maging magandang steward, no, sa paggamit ng gadget na yan, mas maraming sasayangin, mas maraming sisiraing oras nyo, pati buhay nyo, kapag hindi yan na-control. Yan ang isang purpose bakit nandito tayo ngayon. Upang tulungan kayo ng Panginoon na gamitin ninyo yung mga gadget na yan para sa bagay na may kabuluhan, para sa bagay na merong eternal significance na tinatawag. Gamitin nyo yan purposely, intentionally, no? Tandaan po natin, kapag ginagawa natin ang intentional sharing of the gospel, yan po ay pagtupad natin sa command ng Lord sa atin. Yan ay nasusulat sa Mark 16, verse 15. Kung tignan po natin ang ating Biblia. You look at your Bibles. Sa Mark chapter 16, ang bilin ng Panginoong Yesus, bago po siya bumalik sa langit, ang sabi niya sa kanyang mga alagad sa verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. That's why we should do it intentionally, sapagkat command yan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, I was observing you. Kung pagkanta nga lang ng worship song, meron pang kopya, binabasa na lang. Halos hindi pa natin magamit ang ating boses, ang ating bibig sa pagkanta. Ngayon, I am challenging you, gamitin po natin. Ibinigay ni Lord ang bawat kakayahan natin for His glory. Gamitin po natin. Gamitin natin. No? I am challenging you, young people. This is a command from the Lord. Hindi po ito basta imbitasyon lang na gawin mo o hindi. Ito po ay direct command ni Lord. That's why spreading the gospel online should be done intentionally. Maliban doon, kapag nagpo-proclaim tayo ng gospel, marami sa atin ang nahihiya. No, maari. Ngunit sa paglaro ng online games, walang nahihiya. May mga nagbumura pa sa online games, no? Napapansin ko yan, lalo na kapag competition. Grabe ang sigawan nila, nagmumura sila. Sana hindi kayo kasali doon. Sana hindi po kayo kasali doon. Ano? Okay? Ngunit sa pag-share ng gospel, kung minsan nagiging timid tayo. Ngunit ito, ang sabi ng
ng Biblia sa atin. Sa 2 Timothy, ang bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tignan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Timothy chapter 1 verse 8. Ganito ang mababasa natin. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Bilin niya, no? Huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. As you intentionally share the gospel online, umasa po tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Wala tayong kapangyarihang mag-convict ng tao. Ngunit, ang Diyos ang may kakayahang gumawa niyan. Nakikita niya ang intention ng puso natin, kung kaya tutulungan niya tayo na hindi tayo mahihiya. But we could be bold. We could boldly proclaim the gospel online sapagkat alam natin na merong Diyos na siyang may kagustuhan na gawin natin ito. Huwag po nating i-allow ang timidity to hinder us in proclaiming the gospel. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang pangako ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad sa Matthew 28 verse 20, ganito po ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ang pangako ng Panginoong Yesus. Even in the online platform, ay kaya tayong samahan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan so that we could not be timid. Hindi po tayo mahihiya. Hindi po tayo mananahimik lang. Natignan nating maraming kabataang nasisira ang buhay dahil lang sa offer ng social media. Alam po natin yan. Kayo mismo, hindi nyo may tatanggi sa mga sarili nyo na kung minsan nako-consume ang oras natin sa pagbabrowse ng kung ano-ano sa social media. Kung meron tayong concern sa sarili natin, we should also be concerned about others. And the only way na ma-rescue natin sila sa pagkakasira because of social media is the gospel. Wala pong iba. Nabasa kanina sa devotion nyo, nakikinig ako. Sa Romans chapter 1 verse 16. Do not be ashamed. Huwag niyong ikahiya ang ebanghelyo, because that is the power of God for the salvation of those who believe, first for the Jews and also to the Gentiles. Kaya huwag po tayong mahiya. Sabi ko nga, ang social media, ito na ngayon ang modern marketplace where we could convey our interest, our convictions. Hindi lang po para sa ating sarili, kundi para sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya. Kasi ang dami nating virtual friends, di ba? Ilan na ang friends ninyo sa Facebook? Sino na ang may 200 friends? Pakitaas ang kamay. Ay, kulang yung 200. 500. Sino ang may 500 friends? 1,000 plus. Di ba? Umaabot tayo ng ganyan? Oo, maraming maaaring pwedeng umabot. Kaya ba yung 1,000 plus sa kaya. Ano ba yung limit? 5K yung limit. Ako, 1,000 plus dati ang friends ko, pero tinanggal ko yung iba. Habang mas marami tayong friends, mas marami tayong maaabot na pagbahaginan ng ebanghelyo. So, ano ba ang aim natin? Kapag we proclaim the gospel online, ano bang hangarin natin? Tandaan po natin that Jesus is well aware of our occasional timidity and fearfulness. Ngunit, ni-remind niya tayo dun sa Matthew 28:20 na kasama natin siya. Tandaan po natin, kasama natin si Lord. Amen. O, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kasabihin mo, huwag kang mahiya. Kasama mo si Lord.
O baka ayaw mong kasama si Lord, kaya hindi mo sinasabi. Sabihin mo ulit, kapatid, kasama mo si Lord. Kaya magbahagi ka na. Oo, magbahagi ka na. Hindi yung panay TikTok na sayaw, pinapakita yung pusod at kung ano-anong pinopost natin sa social media. Tigilan na po natin yon. Anyway, sa second point ko pala yun. Ang aim natin to share the gospel ay hindi para maging sikat. Hindi para magkaroon ng kita kay Meta. Hindi po yun. The highest purpose why we need to share the gospel online is to glorify Christ. Wala na pong iba. Kapag yun ang tunay na nakikita ng Diyos sa puso natin, He will bless our intention. Pero kung ang intention natin ay para lang sumikat, para lang, nagbabayad pa ba si Meta ngayon? Hindi na. Ewan ko, hindi kasi ako si Meta eh. Pero dati ganun, di ba? Meron pa din. Oo. Ano na kayo? Nag-cash out na kayo? So, tignan natin ang sabi ng Biblia, no? Sa 2 Corinthians, chapter 10. Ito po ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians, chapter 10, verses 12 to 18. Tandaan po natin to. 2 Corinthians 12 to 18. Hindi namin ipapantay o ihahambing man lang ang aming sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahangal nila. Ang sarili rin nila ang ginagawa nilang sukatan at parisan ng kanilang sarili. Hindi kami lalampas sa hangganang ibinigay sa akin ng Diyos. Ang gawaing inilaan niya sa amin, kasama na ang pangangaral namin sa inyo. Hindi kami naging palalo nang kami pumunta riyan sa inyo. Hindi ba't kami ang unang pumarian at nagdala sa inyo ng magandang balita tungkol kay Kristo? Hindi namin ipinagyayabang ang pinaghirapan ng iba. Umaasa kaming tatatag ang inyong pananampalataya sa Diyos at dahil dyan ay lalawak ang aming gawain sa inyo, ngunit hindi naman lalampas sa hangganang inilagay ng Diyos. Sa gayon, may papangaral naman namin ang magandang balita sa ibang mga lupain at hindi namin aangkinin ang ginawa ng iba. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, kung may nais magmalaki, ang ipagmamalaki niya ay ang ginawa ng Panginoon. Yan ang tandaan natin, ano? Ang goal natin is to glorify Christ. Ang ipagmamalaki lang natin dapat ay ang ginawa ng Panginoon. Ang pinaparangalan ng Panginoon ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. We are not doing sharing of the gospel online para lang mapuri tayo. Para lang maging sikat, hindi po. Kaya ang hangarin natin is to glorify Christ. At wala na pong ibang hangarin. Naintindihan po ba natin yon? Okay. Let's go to the second point. Ang pangalawa po ay have a consistency of witness. Kailangan pong maging consistent tayo sa witness natin. Kung tayo nagbabahagi ng gospel online, siguraduhin po natin na consistent dapat. Anong ibig sabihin ng consistency? Parang evangelism natin, to be taken seriously by a world that is fed up with hypocrisy of the church. Yan na kasi ang comment ng marami. Maniwala ako dyan, Christian yan. Pagka tinitignan mo naman yung post niya, kita yung pusod niya, kung anong pinapakita, paano sila maniniwala? No? Dapat may consistency. We need to take this seriously so that the world that we are trying to reach out would take our intention seriously also. Kailangan po natin yan. Kaya tayo ang magpapatunay sa claim nila na inconsistent ang church, na maraming hypocrite sa church. Tayo po ang magpapatunay na hindi ganon. We need to consistently glorify Christ.
across all aspects of our online presence. Anong ibig sabihin nun? Kailangan po nating mag-ingat. We need to be careful and intentional. Kasi kung minsan pati yung mga responses natin sa post, tinitignan nila kung anong nilalike natin, anong niha-heart natin, ano ang comments natin, ano ang mga repost na sineshare natin, o kaya dire-repost natin, I should say. Kailangang ingatan natin yan upang ang witness natin ay hindi mag-suffer. Yan ang sinasabi ng Biblia. O tignan natin ang 1 Timothy chapter 4. Ano ang bilin ng Biblia para sa atin? Ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy. 1 Timothy chapter 4, verses 12 to 16. Ganito po ang nakasulat. Huwag mong hayaang hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Tandaan po natin yon. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pababayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo nang magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mong mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Tandaan natin, pakaingatan natin ang ating kilos at pagtuturo. Upang sa anong purpose? Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. Mahalaga po yun. Bilin ng Biblia, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Ang sabi dito, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Nare-reflect po ba ang dalisay na pamumuhay natin sa ating social media accounts? Ano ba kapag i-open natin yung Facebook account natin ngayon, ano kaya ang mga pictures na makikita doon? Ano kaya ang malalantad? Yun ba ay magre-reflect ng malinis na pamumuhay? Ano ba ang karamihan sa pinopost natin? Ano ba ang karamihan sa mga sineshare natin sa social media? Yan po ang bilin ng Biblia. Kailangan pong maging consistent ang witness natin. Our aim is faithfulness to Christ, not to gain popularity. Yan ang bilin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Huwag po tayong gagawa ng anuman na kahiya-hiya. No? Sometimes kasi yung mga kung ano-anong pinapakita, nagpapakita ng laman, ng skin, parang katanggap-tanggap na kasi ngayon, parang hindi ka nakakahiya. Ngunit sa harapan ng Diyos, bilang Kristiyano, huwag po nating gagawin yon. Pwede naman tayong magdamit na walang nakikita sa katawan natin, ngunit disente at may dignidad pa rin ng pagkatao natin. Amen? Amen? Oo. Huwag po tayong basta sumunod sa uso. No, hindi porke nag-TikTok yung friend natin gusto nating lamangan yung post niya sa TikTok. Gagayahin na rin natin. Magiging inconsistent po ang witness natin kung ganon. Isa pa ang tandaan natin sa consistency. Be ready to respond calmly to negative comments and disagreements. Kung minsan hindi po natin maiiwasan na kapag may mag-post tayo ng pananampalataya natin, merong tutulig sa atin. Merong magko-comment na ganito, mali yung sinasabi mo. Tandaan po natin, kahit na anuman ang comment nila sa post natin, huwag po tayong mag-respond negatively. Okay? Huwag po tayong mag-respond negatively. Huwag po nating patulan ng mga ganon. They are just trying to distract us
They are just trying. Napigilan tayo. Huwag po tayong magpadala. Ituloy-tuloy lang po natin ang mag-post, mag-share about the gospel kasi yan ang bilin ng Biblia. Okay? Huwag po tayong we just respond calmly. Ipanalangin pa natin kung sino man yung magko-comment ng against sa atin. Basahin ko lang ito sa Matthew chapter 10 verse 22. Ang sabi ng Biblia, kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dati na pong sinabi ng Panginoong Yesus, there is a tendency na kapopuotan, aayawan ka ng mga tao, pero wag po tayong madismaya. Let's just be faithful in doing, especially itong sharing ng gospel online. Gamitin po natin yung mga cellphones na yan, hindi lang po sa mga bagay na walang kabuluhan na panglangit. Okay? Now, be consistent with the contents of our social media accounts. Basahin ko tong Ephesians 5. Mahalaga po ito. Tandaan po natin to. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, verses 10 to 12, ay ganito po. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip, ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. Tandaan po natin ang bilin ng Biblia. Maging consistent po tayo. Huwag po nating ipahiya si Lord dahil sa contents ng social media accounts natin. Marami kayong pwedeng gamitin. Ano ba yung mga platform sa social media? Facebook ang pinakasikat, Tapos merong Messenger, IG, X. Tapos TikTok. TikTok. Walang TikTok, TikTok ang meron. Maaari po natin gamitin lahat yon, pero sa mabuting paraan. Maliwanag po ba sa atin? Yun ang pangalawa, consistency of witness. Kailangan po nating obserbahan yan. And, ang pangatlo ay kailangan po nating i-devote ourselves in prayerful posting. Ang social media po ay punong-puno ng mga taong hindi natin kilala personally, na gusto nilang mapakinggan ang side nila. They wanted to be heard and will do anything to garner attention. Kaya nga makikita natin kung ano-ano lang pinopost sa social media, di ba? Meron yung pati pagluluto nila, kahit na ng activity, kung pwede lang, i-vlog nila lahat. For what? Just to garner attention. Ano pa ang ginagawa? Marami, alam nyo yan. Expose kayo dyan. Mas marunong kayo dyan kaysa akin actually. Dahil sa edad ko, hindi ko na masyadong binibigyan ng attention yung mga bagay-bagay na hindi makabuluhan para sa akin. Now, sapagkat yan ang reality, yung buhay po natin, yung testimonya po natin, ay kailangan pong merong burden na nakikreate sa puso natin to share ang ating passage sa Biblia, our testimony, pwede po nating i-share yan. Maaring merong burden sa puso natin na sabihin natin, makakalimutan din naman nila yung post ko, wala namang silbi. They will be quickly forgotten. Ngunit, tandaan po natin, wala mang reaction sa post natin,
hindi po natin alam kung papaano gumagalaw si Lord sa buhay ng mga nakakabasa at nakakakita sa post natin. Wala po tayong kakayahang alamin yon. Ang Diyos ang nakakaalam noon. So, tandaan po natin, no? Do not beg for clicks. Do not beg for likes. Do not beg for hearts. Do not beg for reactions. Dahil sa ganong hangarin natin, may kompromiso yung hangarin nating magbahagi ng salita ng Diyos, lalong-lalo ng Ebanghelyo. We never know who the Lord might bless through your faithfulness to share. Tandaan po natin, this is why partnering our post with prayer is essential. Napakahalaga po. Samahan po natin ng panalangin bago po natin i-share ang anuman. Manalangin muna po tayo purposely, no? Ipanalangin natin, Lord, hindi ko po alam kung sino ang pipiliin mong i-bless sa pamamagitan ng post kong ito. Ngunit tinihiling ko sa iyo na gamitin mo ang post na ito upang merong isa o dalawa o marami na pagpapalain mo dahil sa post ko na ito. Kailangan po nating ipanalangin. No? The Lord alone, siya lang, sovereignly brings growth. Siya lang ang nagpapalago, hindi po natin kayang gawin yan. That's why we would be foolish not to first run to Him and plead that He would bless others through our witness on social media. Wala po tayong kakayahan na magpabunga, magpalago. Kaya kailangan po nating lumapit. No? We plead before God because He alone, siya lang ang makakagawa sovereignly to bring growth sa ginagawa natin. Siya lang. Kaya kailangan po nating pumunta, lumapit kay Lord. No? We need to run to Him first, plead that He would bless others through our witness on social media. At hindi lang yon, kailangan din po nating hilingin sa Panginoon na i-reveal niya ang ating tunay na intentions in sharing, to reveal our witness to the right people, and to soften the hearts of those who may encounter the good news online. Sapagkat wala po tayong kakayahan nun. Marami po sa Biblia na ang Diyos ang nagtakda. Siya po ang nagbukas ng puso, ng isipan ng taong pinili niya to make, to become responsive sa gospel. Kahit sa anong paraan, verbal man yan, o online sharing, si Lord pa din ang may control kung sino ang i-bless niya, pipiliin niyang i-bless sa pamamagitan ng ating intention. So thankfully, we serve a God who is faithful to answer the prayer of His people. No? Pinapakinggan po ng Diyos ang ating panalangin. Kung kaya't lumapit po tayo sa Kanya. Kahit sa anumang mission field, prayer cannot be neglected. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang pananalangin. Kahit sa social media, no? Prayer should not be neglected. Kung gusto po nating ninanais po natin na merong mga taong i-bless si Lord through our witness on the internet, we need to plead for them. We need to plead for them. Tandaan po natin. Now, bilang panghuli, mga kabataan, sa mga nakaraang taon, I've been serving the Lord for 18 years na po. And I have proclaimed the gospel of Christ in every possible means. Sa anumang kaparaanan. Tatawagin po akong mag-preach sa mga namatayan. Kahit saang lugar, pinupuntahan ko para lang maihayag, mailathala ang ebanghelyo ng Panginoong Yesus. But as I do that,
Hindi lang yan ang possible means. Nakikita nyo naman, subukan nyo tignan yung account ko kung anong mga post ko. Hindi ko naman nilock yung yung profile ko. Makikita nyo kung anong karamihan sa mga post ko. Tignan nyo kung anong laman ng aking social media account sa Facebook. But as I do that, I have been fully trusting and relying on God's saving work, not on my ability to convince. Wala po tayong ability to convince people. Now, ang resulta po ng evangelism na ginagawa po natin, na ginawa ako na, is always in God's sovereign will and plan. Tandaan po natin yan. Ang resulta, wala po sa control natin. It is always on God's sovereign will and plan. Alam po natin na ang Diablo would certainly love to weaponize social media as a tool for his schemes. Ginagamit po ng demonyo yung social media para sirain ang buhay ng karamihan, lalo ng mga kabataan. No? Ngunit, ang ating makapangyarihang Diyos, our sovereign God, has proven again and again that even kahit yung domain as corrupt as social media is very corrupt actually, no? Lahat ng masama nandyan. Nasa iyong pagpipili kung ano ang titignan mo, kung ano ang paglalaanan mo ng oras mo. Ngunit tandaan po natin, ang ating makapangyarihang Diyos ay pwede niyang i-redeem even the corrupt social media platform for His purposes, sa accomplishment ng purposes niya. So, when sharing the gospel online, let us find our confidence in Christ alone. Ang kumpiyansa po natin, nagagawin natin ito, no? Ay si Kristo lamang. Sapagkat siya lamang, for He has promised us that His word will not return to Him void or useless. Yan po ang sinabi sa Isaiah chapter 55 verse 11. Kaya ang challenge ko sa inyo, sana naman, umpisa mamaya, kung wala po tayong pagkakataon pa, o kung ginagawa na po natin, that we are sharing God's Word, Gospel online, yung mga gumagawa na ipagpatuloy po ninyo. Mas lalo po ninyong sadyain, intentional, no? But be consistent with your posts, with the pictures, with videos, contents po ng social media account natin. At habang gagawin po natin yung intention na yan, huwag po nating kakalimutan to be prayerful. We plead with the Lord na i-bless niya ang intention natin upang mas marami ang mga tao na mabibless dahil sa intention natin to share the gospel online. God bless you all. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa pagtuturo mo sa mga kabataan sa mga oras na ito. Nawa, Panginoon, ay pagpalain mo ang kanilang narinig na magbibigay ng conviction sa kanila na they would become responsible, good stewards sa paggamit ng kanilang social media accounts. You help them, Lord, to be consistent, to be intentional in the sharing of the gospel of Christ. At tulungan mo sila na ma-develop ang prayerful attitude nila as they rely and get their confidence in Christ alone. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang may kakayahan na pagpalain ang intensyon ng aming mga puso't isipan. Dinadalangin ko na gamitin mo ang mga kabataang ito, Panginoon, for your glory, for the accomplishment of your purpose, and your good pleasure, and your will. Maraming salamat, pinupuri at dinadakila ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.
Ayan, tunay nga nakaka-bless ang ating message ngayong umagang ito. Maraming salamat, Pastor Noel, for that very